Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At Yusek, yesterday, during the impeachment trial, Attorney Narvasa mentioned that NBI is under DOJ and DOJ is under the Office of the President. So there were insinuations that, in a way, the President has influence over this case against the Vice President. How would you like to respond to that? yung ba ang gusto niyang iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay? Well, there were questions about it. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. When the President learned the statement of the Vice President back then, what was his instructions to NBI, if there was any? At the time, ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabalingwala, hindi binaliwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po to dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektuhan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bansa natin. The defense panel and former Presidential Legal Counsel Sal Panelo said no evidence daw po of grave threat kay President Marcos, FL, and ex-House Speaker Romualdez because the utterances made by VP Sara is hypothetical and conditional. So how does the palace react to this? Even the President himself last year considered it before as a mere threat. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, nandiyan po nakasaad sa revised penal code, pati po ang sa kaso ng Kaluwag versus People. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus People ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may
or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property, or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Atty. Zoleika Lopez at ginajustify ng mga abogado ni VP Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Atty. Zoleika Lopez na kanyang Chief of Staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Doon pa lang, dahil ginajustify nila yung action nila at nakumit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Atty. Zoleika Lopez, doon pa lang po ay may pag-amin na po sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.